nyo. Diba? So, para sa akin kasi may dalawang word. Word ng kababaihan. Ano? May word na dumidepende tayo sa ating mga partner, sa mga tao na nakapaligid sa atin, at word na galing sa Panginoon. Kasi yung word natin, kung ididepende natin yan sa tao, mawawala. Kasi diba, ginagawa naman natin yung best natin, pero bakit pakiramdam ko hindi pa rin ako worthy sa kanila. So, sa pag-aaral ko, challenge ko, hindi rin kasi ako magaling mag-memorize. So, sa pag-aaral ko ng word, nag-focus ako sa Proverbs 31. Diba? Kung Proverbs hindi ko yan alam eh. Na pag-aralan ko na maraming virtue ang pagiging worthy ng isang babae. Maraming virtue. So, yung ano lang is yung pinakatatlong mahalaga na nasa akin bilang pagkababae. Ang unang-una ko is yung woman of patience. Nagiging worthy tayo, alam niyo bakit? Kapag may pasensya tayo. Marunong tayong mag-intay. If you are in season of waiting, lalong-lalo na sa mga dalaga at single mom. Nabasa ko kasi, you are more than rubies. Hindi ko alam kung anong verse yun. Basta, kumbaga inanalyze ko lang at saka sinamarize ko na lahat kasi hindi ko talaga siya ma-memorize eh. We are more than rubies. Para sa akin, nangyari to sa akin eh. Yung pala yung worth ko bilang isang babae sa Diyos. Bakit nagmadali ako? Bakit hindi ako nag-intay? Bakit naghanap ako? Ayan tuloy. Diba? Ayan tuloy ang nangyari sa atin. Napakabilis pa lang ng babae, mag-iintay ka lang. You are treasure to be found, mga babae. Treasure kayo. You are treasure to be found. Yan ang nakuha ko sa Proverbs ngayon. Na tayo pala ay treasure. Na kailangan naghihintay lang sa MOG ng ating buhay. Ang ibig sabihin ng MOG, man of God. Yeah. Kaya dahil lunod sa mga dalaga, naku, habang hindi pa huli ang lahat, tayo ay mag-intay at magdasal. Kasi ang patience, nagpro-produce ito ng endurance. Diba? And the second is, woman of courage. Yan. Courage of having faith. Ito naman, patama to ng mga single mom. Courage. Napakabigat actually ng ating responsibilidad bilang nag-iisa. Tayo ang nanay, tayo ang tatay. We need to provide everything. We need to provide, di ba po? Pero kailangan natin maging matapang. Kaya sabi ko, courage of faith. Marunong tayong manalangin. Manalangin na isuko sa kanya lahat ng buong buo na walang halong mas. Na dinasal ko lang pero maya-maya iiyak ulit ako. Problemado pa rin. Diba parang wala lang. So you pray with courage. Isuko lahat sa kanya. At tatawa, parang nakita ko yung sa verse na she is clothed with strength. She can laugh at the days to come. Kasi we trust God with everything. Kaya may peace. May peace tayo. Diba? Kaya yan sabi ko, courage talaga sa mga kababaihan. Nagiging isang virtue ito ng worthy. Kasi diba, tulad ko, may tsura naman ako. Diba? May mga nanliligaw naman. Pero, I will not settle for less. Diba? May nanliligaw sa akin, may asawa. Aba, pag pumatol ako dito, sure, ang sarap ng buhay ko. Diba? Pero no, I trust God.
May courage ako na kahit na anong hirap, challenge ko sa buhay, suffering, pain, kaya ko. Kasi nandyan ang Panginoon. Then the third one, and the last, is the woman of wisdom. Bakit? Kasi kung ang ating wisdom ay galing sa Panginoon, yung clarity ng ating mga desisyon sa buhay ay talaga naman pong diretso. Napaka-diretso. Walang liko. Diba po? And dahil sa wisdom, yun nga, nagkakaroon tayo ng clarity sa lahat ng ating mga desisyon and less work actually. Sa mga anak natin na pinagdadasal, kung sila man ay hindi kalugod-lugod pa ngayon sa Panginoon, ipagdasal na lang natin. Kasi para sa akin is hindi nga natin obligasyong pag-ulit ang mga tao. Tanging Diyos lang ang magpapabago sa bawat isa sa atin. Ang ating trabaho ay magtiwala, magdasal, at huwag natin i-underestimate ang kapangyarihan ng pananalangin. Dahil talaga, meron po talagang transformation. And wisdom, lalo na sa mga nagninegosyo. Tulad ko, share ko lang natatawa ako. Nung Friday pa siya eh. Sinasabayan niya yung aking paglilingkod sa Diyos ng pagpunta niya. Alam ng kalaban siguro na ako ay kailangan ko ng budget. So, may bibili kasi ng pusa eh. So, sabi niya, punta ako dyan Friday, 7. Sabi ko, ay, hindi, mo lang na-realize ha. Ay, hindi pwede, may Bible study ako, sabi ko. Tomorrow ka na lang po pumunta. So, nag-message siya kahapon. Punta ako dyan Sunday, 9. Talagang tinatabatan niya yung oras ng paglilingkod ko sa Diyos. Pero sabi ko, ang gawa ng kalaban, ito-turn niya ni Jesus sa blessings. Kaya, bago tapusin ang aking magandang pagsasalita dito na sobrang ninenervous talaga ako. Ang challenge ko sa inyo, alamin nyo ang worth nyo. Dahil ang worth ng isang tao, isang kababaihan, ay hindi pwedeng nagmumula sa ibang tao. Dapat alam mo yan sa sarili mo. Kasi hindi ka makakapag-add ng value sa inyong community, sa inyong family, kung sa sarili nyo, ang baba ng tingin nyo. Tandaan nyo na itong katawan na to ay temple of the Holy Spirit. Temple of God. And we are worthy of praise. Sabi pang ganon. Kasi, hindi tayo worthy of praise kasi we are doing the hard work. No. We are, naglilid tayo. Naglilid tayo sa Panginoon. And we are ready to extend our arms para makatulong intentionally. Diba? Naghahanap, nagbibigay, nagpe-praise sa Panginoon. Maraming salamat po. Palakpakan natin.